sa aking YouTube channel na si Sera. So guys, yung nakarang araw guys, nag-observe nga po tayo kay Diwata. At hindi lang naman ako, marami yung nag-observe, no? At ito nga po ang ating napatunayan kay Diwata at sa mga kanyang mga nasasakupan ng mga tauhan, no? Um, Nag-umpisa po tayo sa labas at yung nga po na-obserbahan po natin kung paano nila imanipula ang pagtitinda, ng kanilang pares at Seeking Joy. So ayan po, pinapakita ko sa video kung paano po ako nagsimula at yan na talagang step by step po talaga tayo at ginawa po natin yung para at least maranasan po natin talaga kung ano po talaga ang tawag dito, sikreto ng Diwata Pares. At yun na nga po, nalaman po natin na karamihan po pala doon ng mga staff ni Diwata ay karamihan po doon ay mga relatives niya at ang iba naman po talaga mga ibang tao rin, the rest. So, yun nga po. At nag-umpisa po tayo doon para at least malaman natin kung ano po ba ang kulang at kung ano pa po yung dapat na idagdag ni Diwata sa kanyang negosyo na Paris. Base sa aking observation guys, sa totoo lang, at unawain po natin si Diwata kasi nga po talaga yung location yet hindi pa po talaga maayos at sinisikap po talaga niya ang maging maayos po yan at inuunti at required po ata sa binigyan po ata siya ng 2 palugit ng Pasay City municipality ng Pasay para at least po maano niya, maayos niya yung mga hininging requirements, para at least mabigyan siya ng lisensya ata, something like that. So yun nga po, nag-start na nga po siya doon at hindi ko alam kung ano ang proseso ng kanilang usapan pero ang alam ko ata ay okay na. So far, nag-aayos-ayos din. So, kasi hindi siya may bibigyan ata ng permit kung hindi talaga, ang required po talaga sa ano yung magiging cleanliness ata yung talaga environment cleanliness tapos mga safety yung mga ganun siguro. So ganun po talaga pag bibigyan ka ng lisensya tawag din license, sa munisipyo at yung mga fire yung mga para sa mga sunog yung mga ganun siguro. So yun po, so yung location, this is ang location ni Diwata, hindi pa talaga siya totally building o hindi pa talaga totally apartment kasi nga parang nire-retoke pa lang po talaga at napapansin naman yun dito sa video guys, di ba? Napapansin nyo na tumutulong pa si Diwata para at least mag-ayos at talaga nagbubuhat pa talaga siya ng hollow block, At although nagmamando-mando siya, at napansin ko rin dito guys, sa ibang mga tauhan ni Diwata, yung iba po talaga ay pagod-pagod talaga at wala na talaga yung tinatawag na trabaho ko trabaho talaga. Ganun ang ano, kaya pala sinabi ni Diwata nung nag-hire siya, kahit na mas priority niya yung talagang lalaki, yung bros ko. Kasi nga, yung buhat-buhat, doon talaga. Kasi, meron naman mga bading na talaga sanay magbuhat, pero yung iba hindi. So, siguro yun ang gusto niya, required niya talaga, yung nagbubuhat. Kasi nga, di ba, sobrang bigat yung mga kawan, mga kaltero, di ba, kung ano pa man bubuhatin, mga soft drinks, or something, kung ano may mga bibigat. Required po talaga niya, kaya yun po ang hinahanap niya, yung talagang maasahan sa pagbubuhat ng ganyan. But anyway, hindi na po natin yan sakop, Yun ay observation lang natin doon sa paligid na pinuntahan natin kay Diwata. Ito naman po ang ating observation sa kanya, sa kanya. Base kasi sa observation, si Diwata ngayon masyado siyang fame, 'di ba? Famous siya ngayon at hindi naman din sa kalaman niya, 'di ba? Dahil nga po sa yung mouth to mouth, power ng mga tao na mula sa isang vlogger na upload tapos ganito ganyan. Yung vlogger na yon na nag-upload, na nag-upload kay Diwata, almost 10 million na ata ang views at kumalat na ng kumalat. So yung nakita po yun ng mga ibang vlogger, so nagkaroon po sila ng idea na ganun ganyan. So at meron pang ibang vlogger, na meron pang ibang vlogger, yung Alvin ata, na ngayon kasama niya sa Jensan, which is siguro may settlement na sila, may usapan na sila na if ever na kumita yung video, kasi pinapakita naman ata nung Alvin kay Diwata kung magkano na yung rate o yung lumalabas na kita niya, siguro nagiging transparent na rin yung Alvin at siyempre mapapansin din naman yun siguro. Nakikipag-ugnayan siya kay Diwata para kung ano nga naman yung kikitain ng video,
siguro bibigyan naman niya siguro yun. Yun, kung may katotohanan yun 'no, kasi sinasabi naman nila na pinapakita naman daw kay Diwata, but wala na tayong ano doon. Sa atin lang naman, yung ibang vlogger talagang ang ginagawa po talaga nila, nakiki-video na lang din. Kahit naman ako nakikisawsaw na rin. So yung at, yung iba doon na karamihan 'no, karamihan doon na mga nagvi-video, katulad ko rin nakikiisyoso, nakikimarites. At, siyempre kahit papaano 'no, yung impact din ng video kasi nga 'pag trending ang isang tao, pinag-uusapan, doon nakatuon 'no, doon nakatuon. Walang iniwan siya kay Madam Inots noon, noong pandemic, 'di ba? Nung pandemic kasi nag-boom si Madam Inots dahil nga po doon sa, mga tao na naka-focus lang sa cellphone, sa social media. So, something nagbebenta siya, yung mga ganyan-ganyan, tapos yung bunganga niya parang alam mo yung parang ang mga tao kasi hinahanap yung pagiging real talk, yung real talk talaga, yun ang hinahanap yan, hindi yung scripted. Mostly talaga marami rito mga vlogger scripted, parang scripted yung ginagawa nila, ganun, ganito, ganyan. Pero nararamdaman kasi ng mga tao yon kung scripted or makatotohanan yung mga kilos mo, yung sinasabi mo. Which is sa mga tao kasi talagang 'pag kahit naman sino 'di ba, kahit sino, pagka nag-click ka sa social media at parang yung totoong-totoo na talaga hindi siya scripted, hindi nakaka-boring panoorin. It's talaga real talk talaga at yun talagang hinahanap ng maraming tao, yung parang totoo. Kaya marami nga nagbi-video dito, almost pinapakita yung mga gano'n, yung mga sa CCTV, mga gano'n, yung mga something sa CCTV kasi 'pag pinakita yun, yun ang katotohanan talaga. Although may mga gumagawa ng mga scripted na alam nila kasi may CCTV, so gagawa sila ng ganito, ganyan, pero scripted lang, may mga gano'n. Pero iba talaga yung makatotohanan at gano'n nga po nangyayari ngayon kay Diwata kasi nga, ah binibidyo siya araw-araw, 'di ba? Napapansin niyo binibidyo siya araw-araw at, may mga vlogger na kinukuhaan siya ng video at yung mga kung ano ang mga pinagagawa niya, ganito, ganyan. So, yung mga tao nakatuon ng gano'n at, naiintriga bakit, ganito, ganyan, itong lugar na 'to, ganito, gano'n, gano'n. So, marami masyadong curious at very sabi nila nag-iisip sila, "Teka nga, ano ba 'to?" Kahit sino 'no, at yung mga kilalang vlogger gano'n din ang ginagawa na curious sila, 'di ba? So, nag-iisip, bakit ba, ano ba 'to, bakit pinipilahan, something like that. At isa na nga din si Tony Gonzaga at kung sino-sino pa mga kilalang vlogger ang talagang na-amaze din at, hindi lang naman mga vlogger kahit yung mga, tawag dito, mga politiko, 'di ba, nakisawsaw na rin. Gano'n talaga kasi 'pag halimbawang ang isang tao pinag-uusapan, kahit naman ako 'pag bigla akong nag-trending, makikisawsaw din sila sa akin, gano'n 'yun. Kahit sino basta kung sinong, mag-trending at sa tingin nila ang mga taong nakatuon doon, pupuntahan 'yun, walang iniwan 'yan sa para mga langaw ang mga tao. Kung saan yung parang pinuputakte, doon sila, gano'n talaga 'yun. So, gano'n ang nangyari kay Diwata. Sa mouth to mouth, 'di ba, nagsalin-salin, nagsalita sa ganito, na-refer, na-rekomenda, na-share, napanood, 'di ba? At 'yun, hanggang sa dumami-dami. At napapansin ko nga po nung nandoon ako sa dami-daming vlogger, halos hindi na talaga makahinga si Diwata. Kahit ako yung, nakikisiksikan na lang din ako doon, 'di ba? Napansin niyo doon na parang hindi na ako yung nagpumilit pa, although, pakuha na lang yung shot ko, ganito, gano'n. Pero naiintindihan ko naman si Diwata na siyempre 'no, kahit naman ako lulugar sa sitwasyon niya, parang hindi na rin siya makahinga kasi left and right, yung mga sumusunod sa kanyang mga vlogger, 'di ba, mga katutok ang cellphone, ganito, ganyan. Tapos may mga inasikaso pa siya, parang hindi na siya makagawa o makagalaw ng gusto niya kasi parang tingin lahat ng galaw niya, meron nakatutok na camera. No, napakahirap yung gano'n guys, just wala ka na talagang privacy no'n sa totoo lang. At naku, hindi ko na-aatimin ata yung mga gano'n sa akin dahil para mawawalan na ako ng privacy, wala na lang akong pahinga. Although, siguro wala na siyang magagawa dahil nandiya na 'yan 'no. Ang mangyayari na lang, haharapin na lang niya 'yan. At eto naman po sa mga kababayan natin, mga vlogger o hindi man vlogger 'no, kapag kayo may napapansin na tawag dito, pagiging in the mood.
'no, ni Diwata. Unawain niyo na lang guys, kasi gano'n talaga, kayo man ang lumugar sa sitwasyon niya, siguro magiging gano'n din kayo. Minsan darating din sa point na parang wala na kayo sa mood, 'di ba? Parang minsan nakakapagsalita ka, kahit naman sino nangyayari 'yun. Sa akin nga rin, hindi naman ako celebrity, ganyan din, 'Pag alam ko may nakatutok sa'kin, nabubwisit na ako ng gano'n, yung tipong wala na akong privacy, tipong yung paghinga ko bilang, tipong yung pagputot ko naaamoy, yung mga gano'n. So, alam niyo napakahirap. Kaya dapat unawain niyo na lang si Diwata, kasi nga may kahit kayo lumugar sa sitwasyon niya, akala niyo lang yun, famous siya, sinusundan siya, tawag dito, kahit saan siya pumunta, na napakahirap po talaga nung gano'n. Feeling niyo lang yung masarap, pero 'pag kayo nasa sitwasyon napakahirap nun. Kaya naunawain niyo na lang kung sakaling minsan nagsataray siya, nagsusuplada siya. Siyempre naman 'no, meron siyang inaasikasong negosyo, at yung negosyo niya left and right siya, yung mga tao niya inaasikaso niya. So hindi lang kayo, kaya uunawain niyo na lang, bibigay na lang po kayo ng mahabang pasensya kung sakaling minsan nakakapagsalita siya ng hindi maganda, o minsan yung parang yung ibang mga vlogger, minsan nasasabihan siya, nasusupladuhan ni Diwata, dahil nga po sa ano, sa 'di ba, hanggang sa pangyayari na ganyan, hindi niya na alam kung sino pakikitunguhan niya, hindi niya na alam kung sino pagtotoong tao sa kanya, lahat na nakapaligid sa kanya hindi niya na alam. Kaya yung mga malalapit naman kay Diwata, mapakaibigan or kamag-anak or kung sino man, sana, i-guide niyo siya 'no, lalong-lalo na yung mga vlogger na medyo dumidikit kay Diwata 'no, i-guide niyo siya. At, alam niyo naman hindi masyado nakapag-aral si Diwata. So, kung meron man siya mga bagay-bagay o mga something na hindi naunawaan, explain niyo guys 'no. Very transparent naman si Diwata, hindi naman siya yung tawag dito, ipokrito 'no. Transparent naman siya, sinasabi niya naman niya kung ano-ano, wala ba siyang tinatago. Pero gayunpaman minsan siguro kailangan niya rin yan ng adviser, kailangan niyo merong magga-guide sa kanya, tama 'no, huwag niyong ililiko, huwag niyong, tuturuan ng something na ganito, ganyo. So, kasi, mahirap na yun, 'pag ganyan famous siya, medyo mahirap po kumilos, at kinakailangan niya po na merong magga-guide sa kanya. At ang isang taong fame o famous or sikat, kailangan meron po siyang mga tinatawag na alipores na, "O ganito, bago ka magsalita, o ganito bago ka maglakad, o ganito bago ka pumunta sa gano'n." Yung mga gano'n kailangan mo yung ga-guide at merong mag-a-advice, at sana 'no, ako available ako. Joke lang. Pero yun nga po, na sa totoo lang, kinakailangan po niya na Diwata ng adviser, o yung tipong meron sa kanya magsasalita na ganito gano'n, ganito ganyan, at, tipong bawat haharap sa camera ganito gano'n, gano'n. Kasi ang bawat bigkas ng salita niya, ang bawat galaw niya, dinumero na ngayon. Walang iniwan niya sa para siyang nagre-record. Tingnan niyo 'pag nagre-record kayo, pumapatak yung metro, pumapatak yung number. Parang gano'n po siya. Sa bawat bigkas, bawat bukas ng kanyang bibig, may nakatutok kaagad. Bawat galaw niya, may nakatingin kaagad. Kaya ang masasabi ko lang, guide niyo siya, tulungan niyo siya, para at least hindi siya mapadihis o hindi siya mapamali. Kung sa tingin ninyo yung mga ginagawa niya, if ever may bisyo pa siya o something, naninigarilyo siya, umiinom siya ng alak, hangga't maaari pagsabihan niyo na kontrolin, kasi maraming maraming mga ganyan ang naging fame, naging famous, naging, sikat. At, halimbawa na lang natin diyan si Rene Requestas 'no, gano'n. Parang si Rene Requestas, napapanood niyo ba si Rene Requestas 'no, na tsaka na maitim, na talagang pang-ano, biglang sumikat dahil sa kanyang pagiging kuwela, pagiging totoong komedyante 'no. Ultimo si Chris Aquino, talaga 'di ba nalinya sa kanya, dumikit sa kanya, kasi nga ginusto siya ng masa, yung pagiging totoo, gano'n 'yun. Parang gano'n ang nangyayari ngayon kay Diwata. So ginusto siya ng mga tao dahil sa pagiging totoo, very transparent, from
from nanggaling sa tulay, sa ilalim ng tulay, tapos nagsumikap, mga gano'n, 'di ba? Napaka-amaze ng istorya. Gano'n din kay Rene Requestas. Kaso nga lang si Rene Requestas, 'di ba, nagpabaya, nagbisyo, uminom ng alak or something kung ano-ano pang ginawa. Ayun, napaaga yung buhay, 'no? Sana kung inalagaan lang ni Rene Requestas ang kanyang kalusugan, sana napahaba pa ang success niya, 'no, at marami talagang humahanga sa pagiging totoo niya. At sana 'wag maging gano'n si Diwata, 'no, 'yun ang point ko. Sana 'wag maging gano'n na biglang sikat, tapos gumawa ng hindi maganda or nagbisyo, tapos biglang plak, lagapak, biglang magkasakit, yung mga gano'ng case. So, panalangin natin sana 'wag at sana makarating 'to kay Diwata na para at least maiwasan niya if ever na, gano'n man meron sa kanyang, may bisyo siya or what siya. Kasi nakita ko siya naninigarilyo siya, so dapat itigil niya na 'yon. Kasi 'pag ganyang medyo medyo ganyan, yung stress ka tapos naninigarilyo ka pa, hindi maganda sa kalusugan yon. At hindi ko rin alam kung umiinom pa siya sa gabi. So sana medyo ano na rin niya, ilaylo-laylo niya. Paano na lang, 'wag na yung over. Kasi 'pag gano'n, ah, ano ka na, stress ka na sa environment mo, stress ka na sa nangyayari sa lifestyle mo, tapos sasabayan mo pa siya ng bisyo, ay hindi maganda at mauwi sa pangit po talaga. At 'yun ang dapat isipin niya. So, sa mga kaibigan dito ni Diwata o mga nakakakilala sa kanya o kamag-anak, paki-share niyo sa kanya itong video na 'to at advice lang 'to, guys. Kasi nga marami nang nangyaring ganyan na instant famous, instant superstar, instant celebrity, tapos sa isang iglap dahil kumilos o gumawa ng mali, plak, lagapak at sana 'wag mangyari sa kanya. Yung sa atin ay advice lang. So ayan ha, yan ang ating obserbasyon kay Diwata. At sana naman sa susunod nating pagpunta doon kay Diwata, so mag-o-observe ulit tayo dahil sa ngayon ay nasa Jensen siya. So yung iba talaga nag-aabang pa doon sa Pasay, doon sa pwesto niya, pero wala po doon si Diwata, nasa Jensen siya ngayon. At siguro 1 week ata siya doon at bago kasi merong yung nagbigay sa kanya ng pera nung si Ma'am Sara, 'no, ng 30K na binigay, 'di ba nag-trending 'yon, yung napanood niyo, nagbigay ng 30,000 sa loob ng van, tinawag siya. Yun po yung nag-invite sa kanya papuntang Jensan. At yun nga po, meron siyang tawag dito, yun nga, assignment, no? Parang binigay sa kanya assignment na gano'n. Kasi may eskwelahan pala doon yung si Ma'am Sara yung nagbigay sa kanya ng pera. May school pala siya doon. At yun ang pinuntahan ni ni Diwata. So, ayan guys, at least sana makarating ito sa kanya, itong video natin, para at least maging aware siya. At sa susunod na pagkikita uli namin at sana maayos na dahil yung pagpunta namin doon is first time ko lang magpunta doon ng ganun at first time kami magkita, pero dahil nga sa daming tao hindi kami masyado nakapag-usap, hindi kami masyado ano niya naman yung etos-etos, 'di ba? Siguro sa susunod. But anyway, maraming po salamat. So, sa lahat po na manonood ng video na ito, paki-share niyo lang kay Diwata para maging aware siya, maghanda siya, paghanda niyang maigi. At paalala lang, no, na sana alagaan niya yung kalusugan niya, iwasan niya yung mga bisyo o iwasan niya kung ano man yung mga na makakasama sa kalusugan niya para at least yan binigay siya ng chance ni Lord para at least pagkakataon niya na yon, it's time, parang ito na yung bagay yung roleta na katutok sa kanya at instant pwede din magbago yan, no? At mapupunta na naman sa iba. Ganun lang naman ang mundo, umiikot-ikot. Kaya kayong mga nanonood dyan, may pag-asa pa po habang buhay po tayo. Kahit ako, may pag-asa pa habang humihinga pa. So hindi natin masasabi kung ikot ang kapalaran. Kaya dati nga po, di ba, inaapi siya, binubuli, ngayon, o di ba, inaangat na siya, no? Gano'n po 'yun. Kaya 'pag meron tayong na-encounter ng mga tao na parang, mukhang kawawa, inaapi, huwag nating apihin dahil hindi natin alam ang ikot ng mundo. O puwedeng tumutok sa kanya yung kapalaran, puwede naman yung hanggang ikaw naman nasa taas bigla kang bababa. Gano'n lang naman 'yun, umiikot-ikot. So, hanggang sa muli guys, 'no, paki-share na lang aking, vlog na ito
At huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, o si Sarah, at ganoon din po sa aking FB account, no, sa page ko, no. Huwag niyo po kalimutan mag-follow sa akin at paki-like, paki-comment na lang po, guys. At maraming salamat sa susunod uli nating pagbablog. See you, Nara, babu!